Madaldal ka ba? Yan ang pwedeng magpayaman sa'yo. Akala ng iba yung mga madadaldal na tao, maingay lang sila, nakakainis, tsismoso lang, walang preno magsalita. Kaya minsan kapag madaldal ang isang tao, negative agad ang tingin ng ibang tao. Kinaiinisan. Pero paano kung yung pagiging madaldal mo, paano kung yan pala yung isa sa pinaka-strength na pwedeng magpayaman sa'yo? Kaso maraming madaldal na tao na hindi nila nagagamit ng tama yung skill na meron sila. Nagagamit lang sa pagkukwentuhan, pakikipagchismisan, pagrereklamo, pagrarant, o kung ano-anong usapan na wala namang direction. Pero kung matututunan mo kung paano gamitin yung pagiging madaldal mo, yan yung isa sa napakalaking advantage na meron ka kumpara sa maraming tao. Kasi sa panahon ngayon, napakalaking bagay na marunong kang makipag-communicate, marunong kang magkwento, marunong kang mag-explain, marunong kang makipag-connect sa ibang mga tao. Malaking advantage yan sa business, sa sales, sa content creation, katulad nito, sa pag-build ng relationship, at sa pag-influence ng ibang mga tao. May kilala ka ba or baka ikaw mismo, kapag nagsalita tuloy-tuloy na? Tuloy-tuloy na yung kwento, hindi na uubusan ng sasabihin, hindi na uubusan ng example, hindi na uubusan ng explanation. No? Hindi lahat ng tao kayang gawin yun. Hindi lahat komportable makipag-usap, hindi lahat kayang mag-explain ng tuloy-tuloy. Pero kung natural sa'yo yan, baka raw skill yan, magiging advantage mo sa buhay mo. Now, hindi automatic na yayaman ka kapag madaldal ka lang. Ha? Yayaman ka kapag natutunan mong gawing skill ang pagiging madaldal mo. Daldal na walang purpose is noise. Pero daldal na may direction can become content, can become sales, no? You can become good in marketing, pwede kang maging magaling sa pag-i-influence ng ibang tao. So for example, kung kaya mong magkwento sa kaibigan mo ng 30 minutes ng tuloy-tuloy sa nangyari sa'yo, kaya mo rin gumawa ng content katulad nito. Pwede kang mag-share ng lesson, kaya mong maikwento sa iba yung experience mo, no? Kaya yung realization mo, yung mga natututunan mo sa buhay. So kung kaya mong makipag-usap sa tao ng matagal, pwede kang gumaling sa sales. Kasi ang sales hindi lang pagbebenta, sales is communication. No? Kailangan magaling ka magtanong, kailangan magaling ka makinig, kailangan magaling ka mag-explain, kailangan magaling ka magkwento. Kaya kung kaya mong makipagkwentuhan ng matagal, napakagandang skill niyan. Lagyan mo lang ng purpose at ng tamang direction. Ang tanong, paano? Paano mo gagamitin yung pagiging madaldal mo? Una, kung employee ka, gamitin mo yung pagiging makwento mo para mas makita yung value mo sa trabaho. Hindi ibig sabihin nito na magpapapansin ka. Hindi ibig sabihin na magiging sip-sip ka. Ang ibig sabihin, matuto kang mag-communicate ng ideas mo ng maayos. Kung may natutunan ka, i-share mo. Kung may napansin kang problem sa trabaho, mag-suggest ka ng solution. Kung may ginawa kang result, ikwento mo ng maayos. So hindi yun pagmamayabang, hindi yun papampam. Para lang yun makita ng boss mo na may initiative ka. Kasi kadalasan, magaling ang isang tao, hindi lang marunong mag-communicate. Kaya hindi napapansin yung potential nila. Pangalawa, kung may negosyo ka, gamitin mo yung pagiging madaldal mo para i-market yung business o yung product mo. Ikwento mo paano nagsimula yung negosyo mo. Ikwento mo bakit mo ginagawa yung business mo. Ikwento mo sino yung mga taong tinutulungan ng product mo. Ikwento mo yung problem na sinusolve ng negosyo mo. Kasi minsan, hindi lang product at service ang binibili ng tao. Binibili rin nila yung story, yung reason, yung trust at yung connection. Pangatlo, kung nasa sales ka naman, gamitin mo yung pagiging madaldal mo para mas maintindihan mo yung customer. Hindi ibig sabihin nun na ikaw lang yung magsasalita, ikaw lang yung dadaldal. Dapat hindi puro pitch, hindi puro explain. Matuto ka rin magtanong, ano ba yung problema niya, ano ba yung goal niya, ano ba yung takot niya, ano ba yung kailangan niya. Tapos doon mo i-connecta, doon ka na dumaldal, doon mo i-connect yung offer mo, yung product mo sa mga sagot na nakuha mo. Kasi yung mga magagaling sa sales, hindi lang maraming sinasabi. Yes, magaling silang mag-explain, pero magaling din silang makinig. So ganun mo gagamitin yung pagiging madaldal mo. Pero hindi ibig sabihin lahat ng madaldal yayaman na. Kung puro ingay lang, kung puros daldal lang na walang direction, walang value at hindi marunong makinig, hindi skill yun, no? Nakakainis lang yun. Pero kung yung pagiging madaldal mo gagamitin mo para magturo, magkwento, magbenta, magbigay ng value at tumulong sa mga tao, baka hindi ka lang madaldal. Baka magaling ka na communicator. At sa panahon ngayon, yung marunong mag-communicate, sila yung may malaking advantage. So may kilala ka bang madaldal? Share mo to para makita niya yung potential niya.